Hi guys, welcome back sa Tech Minori Vlog. So for this video naman guys, pag-uusapan natin kung ano ang mangyayari sa account mo kay Billies kapag 2 days overdue ka na sa kanya. Sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel natin, dito pala sa YouTube channel natin ay gumagawa tayo ng mga tutorial videos, unboxing and reviews at saka personal vlogs. So ito na nga guys, 2 days na akong overdue kay Billies. So tara, buksan natin si Billies account. Or yung Billies app. So yan yung Billies application ko. Ayan, kulay blue. Make sure lang guys na pag magagawa kayo ng payment, dapat naka-update yung Billies app nyo. So buksan na natin si Billies. Ayan na nga. Ayan na nga. Ayan na. Ayan. Okay. May Billies account. So kung nakikita nyo, ayan, overdue na. Nakalagay dyan 1 day overdue pa lang, pero 2 days overdue na talaga siya, kasi parang nag-update lang siya pag 8 PM na. So pero to consider na tong 2 days overdue. So kapag kay Billies naman guys, pag 1 or 2 days ka nang overdue, hindi nila nilalagyan ng penalty yan. So basta wag mo lang paabutin ng 3 days. Pero depende na din, pwede ka din sa kanila makipag-usap or makipag-coordinate. Pwede mo silang i-email or i-chat sa via live chat nila. So para mapag-usapan nyo yung payment method na o payment term na pinapakiusap mo. So mabait naman sila guys. Kasi guys, last time na overdue ako ng 3 days, may penalty ako ng 260 pesos. Grabe din, 'di ba? Sayang din. So kung sa tingin nyo magkakaproblema kayo sa payment nyo, ipagbigay nyo alam kay Billies para mapag-usapan nyo. Yung 260 guys na penalty sa 3 days overdue ko last time is coming from these two loans. Yan, 25,000. Dalawa kasi loan ko, dalawang 25,000. Ayan. So 130 dito sa 25,000, 130 din dito sa 25,000. Kaya di ko alam kung ano yung exact percentage ng penalty nila, pero ganun yung sa akin. So 260 sa 50,000 kung 50,000 yung loan amount mo. So ngayon guys, syempre babayaran na natin. Wag na natin paabutin ng 3 days overdue. So click mo lang yung pay now. Ayan na yung lalabas dyan. So pwede ka magbayad ng payment request, coins.ph, Cebuana, online banking, e-wallet, bank transfer. Pero ako lagi kong ginagamit is e-wallet kay GCash, kasi napaka real time niya talaga. Kasi last time na ginamit ko yung coins.ph, nagka-problema, parang 5 days yung posting, kaya medyo nadala na ako. Dito na ako kay GCash kahit may konting fee, okay lang basta talaga ma-receive ni Billies app. Okay? Pagka-click mo guys sa e-wallet mode of payment, ito na yung lalabas. Ipili ka kung GCash, Maya, ShopeePay or GrabPay. So, 'di ba, sabi ko GCash lang ginagamit ko. Kahit medyo mahal yung fee, pero talaga super instant talaga ng payment niya. So, click natin yung GCash payment. Yan, convenience fee is 71.34. Sa Maya medyo mura kasi 58 lang siya. Okay? So GCash pa rin tayo guys. Ayan. So dito mo lalagay yung GCash number mo. Next mo lang 'yan. Hintay ka ng OTP. Ayan na yung OTP. Lagay mo lang diyan yung OTP number para ma-verify. Then your 4-digit MPIN. Okay, wait mo lang. Tapos yan, review mo lang, mabilisan lang. 3,031 kasama dyan yung fee. So, pay. Okay? So, okay na yan. Receive na nila agad yan guys. Proceed mo lang. So, your request is in process now. So, we will notify you via email. Pero, kadalasan guys, di naman talaga umabot ng 5 minutes eh. Tingnan mo yan dyan. Re-refresh ko lang yan. Ayan na. Hi Christian, Robert, we have received your payment. Ang bilis lang talaga, super instant. Di gaya ng payment request kay coins.ph, talagang matagal. Pero di ko alam ngayon kung okay na ba. Pero last time kasi nagka-problema siya. So yun lamang guys para sa video na ito. Sana ay may naitulong ko sa inyo kahit konti. So salamat!